ngayon po ay ipapakilala naman namin sa inyo ang ating mga espesyal na bisita. Mga taong patuloy na nagpapakita ng kabutihan sa kanilang ginagawa at sa kanilang komunidad. Ladies and gentlemen, please welcome our first guest for this morning. Our guest rose to become a successful business leader. Yan po mga kaibigan, entrepreneur and philanthropist. She now serves as the HR and Admin Manager of Suing to Perfection Incorporated and Regional Director of Philippine Homes, inspiring many through her message of hard work, faith, and perseverance. Please welcome Ma'am Mercy Alcantara. Good morning, Good ma'am. morning po. Mercy. Good morning sa ito ang tahanan. Thank you for having us here. Yes, Yeah. our Pleasure pleasure. Our second guest, a professional singer. Gusto ko marinig ang boses mamaya. Yes. And entrepreneur who has proudly represented the Philippines on the international stage after winning Mrs. Philippines Planet 2025 and earning several awards at Mrs. Planet in Turkey. Wow. She went on to be crowned Mrs. Queen of the Year 2026 in Georgia, Europe. Yan. We'd like to welcome Mrs. Cherry Ann Alex Solomon. Hello there. Maraming salamat po sa magandang introduction. Maraming salamat po sa pag-imbita sa amin dito sa Ito ang Tahanan. Kaya na nga, isang maliit na kabutihan lang ay nagiging ilaw sa gitna ng dilim. Isang batang nagbigay ng libreng snacks sa klase, isang simpleng ngiti sa taong nalulungkot, o isang mensahe na suporta sa oras ng pangungulila. Maliit lang ang anyo, pero malalim ang epekto. Ayan. Di ba yun yung tinatawag na kindness, no? Para po ba sa inyo, what does kindness truly means? Ayan. Beyond just yung, syempre, yung gesture, what does it reflect in your life? For me, yung pagiging totoo na or yung kusang pagtulong, and then wag naman yung too much, di po ba? Tumutulong ka na hindi mo hinihintay yung kapalit, or tumutulong ka na hindi mo kailangang i-broadcast kung kanino man. Kusang loob, galing sa puso. Puso talaga. For me naman po, yung kindness para sa akin, parang necessary siya sa buhay natin. It's a way of living. Kasi it doesn't need to be expensive. Hindi natin kailangan magbigay ng maraming material na bagay. But we could be kind to someone as pwede naman tayong nakinig lang sa problema niya. We can be just good listener or yung simple good morning sa ibang tao. Actually, it's kindness is a good vibes. Kabaitan na rin yun. Paano naman, kasi minsan sinasabi nila, yung sumusobra naman yung kabaitan mo. Wala, pinautang mo na minsan, tapos babalik ulit sa'yo, papautangin mo pa ba ulit po? Actually, doon naman papasok yung kindness natin dapat sa sarili natin. Kasi kung i-allow natin na i-disrespect tayo ng tao, well, yung ibinibigay natin na maganda, hindi na nagiging good vibes tungkol sa para sa iba. Tsaka bilang tao, yung nararamdaman natin na kabutihan, iba yung nagpapagaan ng loob. Di ba? Totoo yan. Ngayon, yung ba talagang, ang tawag dito, kaya niyong tugunan ng mahabang oras ang pagiging mabait sa kapwa-tao? Pag mabait ka daw, may pasensya ka eh. Ganun po ba yun? Or talagang, ika nga, may sandali. Sa inyo, ma'am, Mercy, anong ano yun? So sa akin, sinasabi nila mabait daw ako. Oh? Di ba? Pero hindi sa lahat ng bagay, mabait ka, di ba? So para sa akin, mabait naman ako kung mabait ka sa akin or kung merong hindi ka welcome sa kanila, hindi ko ipinakikita na, 'di ba? Kailangan mo pa rin be natural kung ano ka Yun. talaga. And for me, kung may mga nangangailangan, although yan is nangyayari sa hindi inaasahan, especially yung mga bagay na hindi inaasahan, emergency, magbibigay ka, tutulong ka, pero be sure na magtitira ka sa packet mo, 'di ba? Mahirap naman yung hinihingan ka ng tulong and then after na ikaw naman yung nangailangan. So, mahirap din naman na tumakbo. Kaya magbibigay tayo, tutulong, pero wag nating kakalimutan na meron din tayong pamilya na aasa sa atin. Yun po yun. Anyway po, yung dudugtungan ko na lang po, katulad po niya, napakahirap nga na maging mabait tayo sa iba. Tapos nakalimutan natin yung pamilya natin. Kasi meron tayong ugali ng mga Pilipino, hirap tayong magno. Minsan meron nang humingi sa atin ng tulong kahit na
huling barya na lang natin yon na supposed to be para baon na lang sana ng anak mo. Pero dahil nahihiya ka, ibinigay mo pa din. So, I think as we grow old, unti-unti naiiba natin yun eh. Kasi nagkakaroon na tayo ng priorities talaga. Kasi ang hirap naman na pinupuri ka ng ibang tao and then yung sarili mong anak, hinihate ka naman niya dahil napapabayaan mo siya. So I think we should have limit din. Although yung kindness talaga, pwede natin niyang pahabain. Actually, for me as a singer, yung pag-share lang natin ng simple music Yun. compare sa ibang tao, Oo nga. para sa ibang tao, nakakapagbigay ng good vibes yan. Kasi pag Yun. kumanta tayo ng parang, di po ba, merong kanta na parang, ay, ang ganda naman yan, parang nakaka-in love. parang Na-enlighten sila. Yes, Yun eh. actually, yung music po is nakakapag-unite, Correct. nakakapagbigay ng inspiration. Marami pong matutulong yung music. So I think yung music ang naging form of kindness ko sa maraming bagay.